So ito po, pag-usapan po natin may napanood akong interview ni Attorney Buko sa TV5 kung saan he answered some of the questions tungkol po dito sa kaso. Okay? Isang importanteng sinagot niya is pwede bang kunin ng TVJ yung pong archives ng mga lumang episodes ng Eat Bulaga. Ngayon po na sila na yung may-ari nung lahat ng copyright, sabi ng korte. Okay, ito po ay magandang sinagot ni Attorney Buko. Sabi niya, yung napanalunan ng TVJ sa korte is only intellectual property. Okay, hindi mo nahahawakan. Okay, TVJ ang may-ari. Pero yung mga physical copies, yung mga VHS, yung mga kung anong meron doon sa archives ng tape, 'di ba? Hindi po pwedeng kunin. Hindi pwedeng iutos ng korte na kukunin yung mga tapes, ganun. Pero yung laman nun, 'di ba? Ang may-ari po ay TVJ. At kahit nahawak-hawak ng tape yung pong mga VHS, hindi po nila pwede itong i-ere sa kahit na anong platforms nang walang pahintulot mula po sa TVJ. So, yun po, ganun po gumagana yung intellectual property. Okay? Yung pong laman, yun po yung importante, yung laman. Pero yung actual na physical na tapes na pinaglalagyan noon, 'di ba? Ito po ay property pa rin ng tape at hindi po yan kasama doon po sa naging ruling ng Marikina Court. Okay, so yun yun. Yun yung isang nasagot ni Attorney Buko. So, tinanong din siya kung ano yung kanyang tingin kung mag-aapila ba yung pong sa tape. So, nag-react din po dyan si Attorney Buko. Okay? Napakasimple yung kanyang sinabi. Of course, karapatan ng tape na mag-apila. Although, na-discuss natin doon sa previous video, di ba? Pwede silang mag-apila doon sa copyright na decision ng korte. Yung pong damages, di ba? Yung tungkol sa copyright, tungkol doon sa main na case. Pero doon sa injunction, sa preliminary injunction na pinagbawal silang gamitin yung Eat Bulaga, hindi daw sila pwede mag-apela doon, sabi ni Attorney Rene Bueno. Okay? Pero pwede pa rin mag-apela yung tape doon sa copyright kung gusto nilang ilaban yan sa korte, sa motion for reconsideration, Court of Appeals, Supreme Court decision nila yan. Pero ang hiling ni Attorney Buko sa mga taga-tape ay sana naman po ay tuldukan na po natin yung issue na ito. Okay? Tapusin na po natin. Let us move on. Napatunayan na naman natin. Sinubukan na naman ng tape, 'di ba? Na labanan ito sa korte. Kaso hindi talaga umubra. 'Di ba? Sinubukan din nila na for 7 months they tried to win over the Filipinos, yung taong bayan, pero hindi pa rin. 'Di ba? Yung the level of bashing and hatred na nakuha nila nung nagsisimula tayo, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi po nagbabago kahit kung anong gawin po nila dahil alam po ng tao yung pong totoo tungkol sa issue na to at kung sino talaga yung pag sinabing Eat Bulaga. Okay? So, ang hiling ni Attorney Buko ay sana wag nang mag-apela yung tape. Bukod sa mapapagod sila, ay baka mapagastos pa sila ng malaki. In-explain ni Attorney Buko na baka gumastos sila ng milyon-milyon kasi every time you go up, aakyat ka ng Court of Appeals, that would cost you a lot of money. Mahal po mag-file ng mga apela po sa korte, sa CA tsaka sa SC. 'Di ba? At yung pong gagastusin ng TVJ para sa kanilang mga abogado, sa kanilang defense, ay ikakarga lang ulit sa tape para po sila yung magbayad. Okay? Kumbaga bawat, kunyari, matalo sila sa CA o magkano ginastos kila Divina Law o ikakarga dito kila tape. Sila magbabayad. So, gastos lang sila ng gastos. Dagdag lang sila ng dagdag ng gastos. Kumaga, hindi na nga sila, mahihirapan na nga silang manalo doon sa mga apela na yun. Diba? Malaki pa yung mawawala sa kanilang pera. So, yun yung pakiusap ni Attorney Buko na sana tanggapin na itong hatol ng korte at yung hatol ng taong bayan. Diba? Ganun talaga eh. Yun talaga, wala tayong from the start yan naman ang sinasabi natin. Okay? So aside from that, na-explain din ni Attorney Buko that from the start it was a kumaga two case strategy yung ginawa po ng Divina Law, and yun pong pinaka-head ng Divina Law, si Attorney Neil Divina, siya ang nag-strategize
kung paano i-handle yung kaso, kung paano. At habang tumatagal guys, lalo nung kausap ko kanina si Attorney Bueno, mas na-appreciate ko kung gaano kagaling yung strategy. Ganon pala yun. Sabi ni, lalo na si Attorney Bueno, kasi siya, naiintindihan niya, abogado siya eh. Nakikita niya yung ganitong strategy, ang galing oo nga no. So, napakahusay nung ginawang strategy ng Divina Law. One is for the trademark cancellation sa IPO. The other one is yung Marikina RTC na for the copyright. Okay? Pero kahit copyright ito, meron namang nakakabit na injunction para po wag gamitin yung title para po sa trademark. So, ang natutunan ko kanina kay Attorney Rene Bueno, hindi pwede na titingin ka sa title lang nung kaso na sinubmit ng Divina Law. Hindi pwedeng sa title ka lang titingnan. Babasahin mo yung laman. Okay? Hindi porket sa title ang nakalagay lang, copyright lang. Copyright lang yung pag-uusapan nyo dyan. Hindi, pag binasa mo yung laman, meron ding reklamo tungkol sa trademark at sinama iyon nung judge. Ganun po yung nangyari. At ang matalino pa dong nagawa nga, kasi dalawa daw yung klase ng injunction eh. 'Di ba? Yung injunction na provisional at yung injunction na main action. Okay? Yung pagkaalis ng title ng tape na Itbulaga, ito po ay injunction na provisional. Ibig sabihin, hindi pwedeng iapila. Hindi po siya yung naging main action. Kasi yung main action, yung main case ay yung copyright na nag-seek ng damages yung pong TVJ. So, lahat yan from the start nakalatag ng maayos yung strategy. And it was executed perfectly. Kasama po pati yung yung mga labas ng balita sa kung saan yung focus nila kasi parang nalilito yung kalaban eh. Ano ba yung focus nyo? Copyright ba? Ano ba? Ayun pala. Sabay. Akala sa copyright nakatutok. Bakit copyright inaano nyo? Maliyan. Ang daming nagsasabi sa kanilang maliyan. Nung kainitan ng kaso, yun pala, sabay pala nilang nilalakad. Yung atensyon nandun sa copyright. Pero sa trademark, pareho lang umaandar. So, parehong nanalo. Nandito na tayo ngayon kung nasaan tayo. At napakaganda ng posisyon ng TVJ to retain this. So, ayun po. Congrats ulit, Divina Law, Attorney Buko. May mga reports pa tayo. Okay, may mga reports pa tayo dyan. Pero yung pinag-usapan lang po natin yung interview. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video natin, guys. Good evening mga Dabarkads. Full coverage pa rin tayo.